Ang mga nakatambak rin na photocopier at printer ay nagtataglay ng mga toner dust na hindi rin maganda ang epekto sa tao at kalikasan. Mayroon din mga nakatambak na fire extinguisher, fluorescent lamps, TV, at mga sasakyan na lahat ay nagtataglay ng mga delikadong kemikal. Nakasaad sa Republic Act 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act of 1990 na dapat magkaroon ng tamang disposal ng mga hazardous wastes upang mailayo ang mga ito sa tao at kalikasan. Ngunit malinaw na walang tamang e-waste management na ginagawa ang PUP. Tila nawawalang bahala ang posibleng masamang epekto ng mga hazardous chemicals na tinataglay ng mga nabanggit na e-waste. Kasama sa 8-point agenda ni PUP President Emanuel de Guzman ang Agenda Number 4 o ang pag-modernize ng university facilities at campus development. Kabilang sa agendang ito ay ang pagkakaroon ng mas malinis na kapaligiran at proper waste disposal management. Sa katunayan, sa nagdaang unang taon nga lang ni President Emanuel de Guzman, nilagdaan niya ang pagkakaroon ng University Solid Waste Management Policies at ang pagbubuo ng Environment Management Task Force na naglalayong tuparin ang kanyang hangarin sa isang green university. Ngunit malinaw na walang tamang e-waste management ang PUP. Tila nawawalang bahala ang posibleng masamang epekto ng mga hazardous chemicals na tinataglay ng mga nabanggit na e-waste. So, i-audit pa ng COA, kaya hindi pa natin ma-dispose. Kaya ang pakiusap ko doon sa property custodian kung pwedeng ayusin. So, residual na yon, residual. Natutunin po bang may environmental hazardous po ba yung mga? Siyempre, kasi yung iba doong yung ibang materials doon, hindi natin alam. For example, yung mga electronics, no? May lumalabas kasi sa pag-aaral na yung mga electronics natin such as computer, cellphones, and the likes, electric fan. May mga hazardous material component yun. Pero ito yung mga initial na pag-aaral pa lang. Kaya isa nga sa project yon ng Center for Environmental Studies na pag-aralan. Ano ba talaga yung proper disposal ng mga electronics and cellphones and the likes. So sir, ano sa rin yung dapat gawin na hakbang ng property office mo sa tambak mo nila? So yung isang suggestion namin sa kanila dahil magkakaroon na tayo ng material recovery facilities or yung MRF. So hiningi namin na yung pwede nang itapon, i-dispose na natin at yung hindi pa na-audit COA ay ilagay na lang natin sa isang maayos na lugar na kung saan hindi ito makaka-apekto sa pag-aaral at sa kalusugan ng mga mag-aaral. So yung pa yung wino-workout namin, kasi yung isang problema rin natin, nilagay nila yung material recovery facilities, yung MRF, doon sa may high school. Siyempre, alam niyo naman, pag gano'n, medyo maingay yun, lalo na pag nag-grind ng plastic. Kaya wino-workout namin ngayon sa COA, kung pwedeng i-transfer natin dito sa isang lugar, dito sa may malapit sa football field, yung Gabriela Silang building, baka pwedeng ilipat doon. So, ongoing yung negotiation doon sa COA kung papayag ang COA. Baka pumayag ang COA, so maayos na natin lahat yun. Tapos, yung i-dispose natin na pwede nang i-dispose at yung mga i-audit pa nila na may lalagay natin talaga sa tamang mga lugar kung saan natin dapat i-dispose yung ating waste material, specifically yung hazardous. But anyway, on the process kasi tayo ngayon ng sinasabi natin Green University at may isang aspeto yung hazardous disposal at saka yung mga waste disposal natin. Kaya ginagawa natin yung comprehensive plan yun. Actually, yun yung isang priority program ng ating Pangulo na magkaroon tayo ng environmental resource management na maayos. Kinapanayam namin si Ginoong Mads Magsino, staff ng AMO, tungkol sa mga tambak. Narito ang kanyang pahayag. Nakipag-coordinate naman kami. Kaso nga lang kasi, minsan hindi mo pwede basta-basta galawin pa yung gamit dito eh. Once, pag nagsabing magpapabidding ka, as is yan. As is nila ginagawa yan. Titignan nila. Ngayon,
if ever ko sinong manalong bidder, siya maglilinis lahat niyan. Siya ang hahakot dito. Ultimo, kahit kalingkingin niya ang basura, damay yan. Bukod sa problema sa e-waste, isa ring panganib na dulot ng tambakan ay maaaring makasakit ito sa mga dumaraan, lalo na't matutulis, marurupok at kalawangin ang ilang gamit dito. Higit sa lahat, naging tambayan na rin ng mga lamok ang tambakan na maaaring magdulot ng dengue sa mga magpapalipas oras o mapapadpad dito. Hindi nga natin na-action ang mga Scottish cat na madalas tumambay sa tambakan ng property. Narito ang kanyang mga reaksyon. Sabi niyo rin sa mga tambak ng dyan sa may dulo. Makalat tapos sayang sa resources. Bakit sa tingin? Sa tingin ko, kung i-recycle nila tapos gagamitin nila para magamit ng ibang estudyante. Kasi sa fixed floor sa amin, kulang-kulang din ng chairs. So kung pagsama-sama nila yung mga ka-order, makakagawa sila ng So, imbes na itambak. Imbes na itambak, gamitin. Ano, yung kasi environmental, ano yung sabi mong apekto yan sa environment natin din? Sa tingin ko Or masama epekto rin sa tao? sa tingin ko wala nang masama epekto kung sa health natin. Pero sa tingin ko, kung sakaling bumaha tapos dito, high tide, bumaha dyan, syempre, maapektuhan yung last months dyan. Kasi Okay ba yun? Parang disaster. Ang gulo-gulo. Tsaka ang tagal na kasi nito eh. So, lahat naman siguro na estudyante na nagpupunta dito, napapansin yan. Kasi, tignan nyo naman entrance pa lang tapos, ayan na, ganito na agad yung... Madalas ka bang tumambay dito? Hindi naman. Minsan lang. Kasi mahangin dito, kaya maganda rin. Pero, yun nakaka-distract din minsan. Dati, before na mangyari to, nakapunta ka na ba dito sa Linear Park? Hindi po. Nang maganda ba siya? Hindi. Ito lang talaga yung naabutan ko na So, tingin mo, anong dapat gawin dito? ayusin. Kasi, tingin ko maayos pa naman talaga eh. Kung gugustuhin, tsaka kung, yun nga, kung gugustuhin talaga, maayos pa siya. Kasi puro kahoy, hindi naman, puro bakal, gano'n. At saka, di ba kayo nilalamok? Ang daming lamok. Yun po. So, hindi ba kayo natatakot na baka magkasakit kayo? Siyempre, yun nga po natatakot. Kaya, kung titignan nyo nga po, more na mga tumatambay dun po part. Kasi yun nga po, ang dami dito. Yung mga lamok. Yun lang. Ano na? Okay. Hindi po, nag-practice ngayon lang talaga kasi may mga So, dahil madalas niyong makita naman siguro yan, anong masabi niyan sa mga tambak yan? dapat tinatanggal. Opo, kasi po, baka po magkaroon kami ng daing. Opo. Oo. Pangit. Bakit madalas ba kayong lamukin? Opo, lalo na sa keyboarding. Opo, saka po Malapit po kasi dun yung keyboard. baho po, tapos, Pag umulan, ang baho po nito. Yap. So- Saka po may mga bakal, baka po masabit kami magkateta ng bakal. Opo. Diba? No possibility, ano ba? Oh my gosh. Ito. So, anong yung masasabi niyo dyan? Na parang dapat, ano nang dapat gawin dyan sa mga tambak? Ang galing po, tapos may lupas. Ibenta na lang para pagkitahan. Opo. Opo, tapos, O kaya po ipaayos nila para magamit. yeah. Okay na ba? Yeah. Okay. Oh, so, okay na. Yeah. Thank you. Bye-bye!